Okay, so special episode 1983, 1984, and 1985. Since sinabi dito na yung malalaman is katotohanan, lalabas ang katotohanan, aaminin ang katotohanan, ano ba ang katotohanan? No? Na meron. Posibleng aminin, 'di ba? So, eto na 'yon. Tignan natin. Kukuha ako dito ng tatlo. There are 3 reasons probably that they will admit it to you. Pero hindi naman lahat the same, 'di ba? Iba-iba kasi, iba-iba. So kuha tayo dito sa isa, sa gitna. Una, I need to figure out myself. Myself out pala. And then pangalawa, my life is a mess right now. Hala! And pangatlo, I don't want to be alone. Ayun, 'di ba? So, sa mga kinikilig, no, sa may mga natitira pang buto at kinikilig pa. Ayun, sinasabi niya. Kaya pala siya hindi agad nakabalik sa buhay mo. No, kaya siya walang imik, walang ibang sinasabi or silent mode siya kasi hinahanap pa niya ang sarili niya. Posible na yung gusto niyang mangyari is buo na siya pagbalik niya sa buhay mo. Kasi ngayon inaamin niya, marami pa siyang dapat ayusin sa buhay niya. So, ibig sabihin, isa ito sa bahagi kung bakit siya wala mo ng communication or bigla siyang umalis sa'yo. Kasi kung ayaw ka niya madamay sa sitwasyon niya. Pero pinapaalam niya din sa'yo, ayaw niya din mag-isa. So siguro yung ginagawa niya dito is, inaayos niya yung gusot sa buhay niya para maging karapat-dapat siya pagdating sa'yo. So wala naman sigurong tao na may hangad na idamay ka sa mga lumang gulo or lumang gusot or mga issues sa nakaraan niya. Alam niyo kung bakit? Kasi may mga tao na ngayon lang sila nakatagpo ng isang tao na magmamahal sa kanila ng buo, handang ipaglaban sa buong mundo, ipagmayabang sa buong mundo. Yung ganun. Kasi hindi naman kasi lahat mapalad sa pag-ibig, hindi naman lahat mapalad sa matatagpuan nilang kapareha. Yung iba kasi kinahihiya sila, yung iba kasi mahalan sila dahil may pera, yung iba naman mahalan sila dahil kailangan sila, yung iba minahal na lang, na-develop na lang dahil nagkaroon na ng anak. Pero kapag sinabi mo na wagas, ito yung pagmamahal na hindi niya tinignan yung pagkatao mo, hindi ginawang sukatan kung ano yung yaman mo, saan ka nagtapos, saan ganito, 'di ba? Kung ano trabaho mo. Ngayon lang siguro niya naranasan na may isang tao na nagmahal sa kanya ng lubusan kahit ganyan lang siya, 'di ba? Kasi ito yung para kang naatawag nito. Para kang na-surprise, 'di ba? Halimbawa, si lalaki hindi nakapagtapos ng pag-aaral sa high school. Tapos barumbado, pero masipag. Kaso nga lang, hindi siya ganun ka maganda yung paglaki. Kasi 'di ba, lumaki siya sa buhay na halimbawa, lasinggero, sa buhay na hindi ganun kaganda ang takbo ng pamilya. Yung para bang may sumbatan lagi, no? Yung parang ang sasama ng ugali. Kasi kapag ganyan yung kinalakhan ng isang tao at napunta siya sa isang pamilya na buo at wagas at totoo, magtataka siya kung bakit siya natanggap. Kasi sa kanila hindi sila ganyan. So, nakaka-relate, pwedeng mangyari yan na sa sobrang blessing na natanggap siya, mahal siya, hindi siya itinuring na iba, maninibago siya, makakaramdam siya ng takot na baka hindi niya kayanin yung bugso ng atensyon at pagmamahal na ibinibigay sa kanya, kaya siya umalis. Kaya muna niya inaayos ang sarili niya, inaayos ang mga gusot, kasi gusto niya pagbalik niya, buo na siya. May mga ganung tao.
Kasi yung mga tao na, ewan ko kung ano-ano, pero basta yung may mga ganun talaga, hindi ko ma-relate. Pero yung iba kasi, iba yung pinanggalingan, iba yung dinanas, di ba? Yung parang sobra-sobra. So, eto na yun. Gumawa siya ng paraan, para kasi itong bahay na nasira. Sira na yung bahay, di ba? Tapos hindi ka nag-atubili na tulungan yung bahay na yon ayusin. Hindi rin niya inaasahan na kahit sirang-sira ang takbo ng buhay niya, no, na saksakan ng kamalasan, andyan ka, tinanggap mo siya buong-buo, minahal mo, di ba? So naninibago. Nung umalis, nagplano, kaya siya siguro gumagawa rin ng paraan. Kaya sinasabi ko kalimitan, huwag nyo agad-agad husgahan yung tao na umalis, no, na lumayo. Kasi hindi natin alam. Pero sana dumating ang panahon na ipaliwanag niya din para wag ka nang manghula, no? Kasi ito sinasabi, darating talaga ang panahon na magsasabi at aamin siya ng katotohanan. So, by that time, pareho na kayong okay. Pareho na kayong fine. Okay? So, ayun na. Pero sinabi niya dito sa dulo, ayaw niyang mapag-isa. So, kung gusto mo siyang antayin at umaasa ka pa, magtrabaho ka muna. Ayusin mo din muna sarili mong pangkabuhayan. Sarili mo, i-enjoy mo muna. At kung dumaan man yung 1-2 taon, 3, na hindi pa siya bumalik sa buhay mo, siguro pagtungtong ng 2 taon, mag-isip ka na. Kasi, kailangan mo ring magkaroon ng sariling kasiyahan at panibagong chapter sa buhay mo, 'di ba? Kasi hindi naman tayo katulad sa teleserye, talaga maghihintay ka hanggang sa dulo ng walang hanggan. Kung kailan babalik, paano pag hindi na bumalik, 'di ba? So ito na yung punto na sinasabi ko sa inyo. Lagyan niyo naman ng tuldok or lagyan niyo ng ending para alam ng tao. Alam niya kung hanggang saan siya at kung anong gagawin niya. Huwag nyo i-hang time, huwag nyo ibitin. Kasi pangit. Doon kayo nakakarma sa paasa sa ibang tao. Okay? So, proceed tayo sa English episode 134 at saka sa Dark and Light Side of Life natin. Maraming salamat po talaga. Sa gustong magpa-ritual bago ang undas, message nyo ako. Sa gustong magpa-reading for November, kailangan kayong magpa-reading bago ang auno. Okay? So, yun na yun. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye!